So yan excited tayo kasi meron tayong bagong hatch ng mga sisiw. So ito yung pinaka masayang araw natin kapag meron tayong ganyan mga bagong hatch ng mga sisiw. Yan, hindi pa natin alam kung ilan lahat to. Yan. So laking tulong sa atin yung ating incubator, no. So hindi pa natin alam kung ilan lahat to. Ilagay muna natin sa kulungan. Sa tingin ko naman ay parang malulusog lahat, walang mahina ng mga sisiw. Okay. So i-count natin, no. 2 4 6 8 10 12 14 17 18 19 20 21 23 25 27 29. So yan, lagi ko ba so 29 lahat yung ating mga bagong hats. Okay. So yan, so dito natin ilagay sa ating pangmasa na kulungan. 2 4 5 6 7 umipot agad. 16. Lagay tayo ng feeds. So yan, kusa lang yan silang kumakain dyan, yung mga sisiw na ito. Kuha na niyo tubig ani boy. Kumani mo dia. So sa first day nila, yun nga, painom tayo ng plain water sa kanila. Din pagkatapos, same pa rin sa ginagamit natin na bulb 100 watts, kahit 29 lang sila ng mga sisiw. Then after cute, after mga nila, 1 week nila, i-adjust natin yung bulb para hindi malaki yung babayaran natin sa kuryente, into 50 watts na naman hanggang ika 3rd week nila. Then pagka 4th week nila, 25 watts na po yung ginagamit ko dito. So far maganda naman yung ating pag-brood sa ating mga sisiw, although marami na tayong na-dispose ng mga sisiw, no. So yun lang po yung ating ginagawa, base lang po sa aking mga personal experience dito sa pag-alaga ng mga sisiw. So meron pa rin nagtatanong sa atin, nag-PM sa atin paano daw mag-alaga ng mga sisiw.
So actually tingnan niyo lang po sa ating mga video yung ating ginagawa. Napaka simple lang po siya. Okay, so yan po ang ating kulungan, no? So malaking tulong na sa atin ang incubator para mabilis magparami ng ating mga ng ating mga manok dito. Kasi tulad sa atin, nakikilala na tayo, maraming gustong bumili sa atin. So kailangan natin ng incubator. Saka yung mga inahing manok, hindi na sila maglimlim ng 21 days, hindi na sila mag-alaga ng 1 month sa kanilang mga sisiw. Kumbaga dire-diretso na yung kanilang pangingitlog. Lalo na sa mga native chicken natin, hindi sila araw-araw nangingitlog. So, kung may mga native chicken at may mga marami nang bumibili sa inyo, mas mabuti na gumagamit tayo ng incubator. At saka, gumagamit rin po tayo ng mga ilaw para sa ating mga sisiw. Kasi sa atin kung mayroong bumili ng 20, 30 na mga sisiw, so kung magpalimlim lang at inahin yung mag-alaga, hindi natin maibigay yan sa ating buyer. Kasi kulang yung ating mga sisiw. Kung may incubator ka, kolekta ka lang ng itlog anytime. Pag may bikat yung ating incubator, pwede na. So tulad rin dito, mag 2 weeks na sila. Yan, oh. Dito wala pa silang nabawas dito, so kumpleto pa sila. So ibig sabihin na maganda yung pag-brood natin sa ating mga sisiw. Yan, oh. Naglalaro pa yung iba. So yan po sila. So simula nung nahas na ito ay wala pong nabawas dito. So ngayon ika 2 weeks nila, nilagay ko dyan 50 watts na lang na incandescent bulb. Kasi kaya na po nila ang 50 watts. Okay. Dito na side. Yan. Pag umaga dito na side, ino-off ko na yung mga ilaw nila para tipid sa kuryente. Kasi kapag hindi, baka magulat ka na lang, ang laki ng babayaran mo sa kuryente mo. Yan, oh. So pag umaga, pinapatay ko na dito, although mga 3 weeks na iba dito. So pagka next week, may ilaw pa rin sila pero 25 watts na. Yan, oh. Dami nila. So 50 watts pa rin yan. Yung isa naman, ganyan, yung in-off ko is 25. So maya maya na pag 5 PM tsaka na natin i-on yan kasi para hindi magastos sa kuryente. So marami sila dito. Dati ito yung kulungan na ginagamit ko, yung may naglilimlim dito. Yung inahin lang yung nagalaga. Kumbaga kinukuha ko lang yung division nitong kulungan na ito. Dami na nila.